Dahil nga makakasama natin via Zoom si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Humingi rin tayo ng detalye kasi medyo hindi ko rin siya naiintindihan. Sige nga, magandang hapon po, Kong Tonchi. Hi, Happy good New after- Year! good afternoon, Happy New Year, Maan and Xander. Zandro po, Zandro. Zandro, sorry, Zandro. Oo. Ano po ba itong, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, ano po itong ghost and eligible students sa DepEd Senior High School voucher program? Tama kayo na ito yung lumabas sa pinaka-recent na audit report ng COA. Pero actually, inimbestigahan na rin ito sa, among others, sa Senate. No? Yeah. Ito nga, merong senior high school voucher program ang Department of Education. Bahagi ito ng implementation ng K-12, no? So may malaking halaga, no, na nilalaan sa budget ng DepEd para dito sa voucher program na ito. Over, if I'm not mistaken, over mga 20 plus billion a year. Baka pataas pa yan, ano? Para dito sa senior high school voucher program. Kasi nga, kapos pa ang capacity ng DepEd para ma-absorb lahat ng mga senior high school age students sa bansa. No? So, yung mga ibang lugar wala pang senior high school, so kailangan nilang mag-enroll sa private schools. Tapos merong voucher program para dito. Yung voucher program na yun, yung individual na estudyante ay maaaring makatanggap ng something like 12,500 to 22,500, parang ganun yung range. Depende sa region mo, no, at yung level ng enrollment, yung related yan sa cost of living and so on ng iyong rehiyon. Okay? Oo. So ngayon, ang natutuklasan ng investigasyon at saka ng COA audit ay may mga schools na tumatanggap ng vouchers pero sabi nga yung iba ghost daw. Walang estudyante. Walang estudyante or walang estudyante dahil nung nagpunta yung nag-audit dun sa lugar ay hindi nagpakita o hindi maipakita yung estudyante. O di kaya ginagamit yung isang pangalan ng estudyante sa iba-ibang lugar or year level, parang So, gano'n. parang may Mary Grace Piatos din dyan. Parang gano'n nga. So, ibig sabihin kumikita ang mga eskwelahan. Kasi sisingilin nila ang DepEd. Dahil may naka-enroll sa kanila. Parang ganun, sir. Tama yun. So, para ding, kumbaga, kung sa health sector, meron ding parang similar na nangyari sa PhilHealth, diba? Yung may mga private hospitals na nag-overcharge o in one way or other, inaabuso din yung sistema para makakuha ng mas malaking kabayaran mula sa public funds. No? So mukhang ganito rin yung nangyayari, at least for some private schools. No? Nung September, Kong Tonchi, ay diniscuss natin yan dahil nag-file ang DepEd ng kaso sa 7 eskwelahan. Dahil nga dyan sa ghost beneficiaries scam. Oo, ano nangyari na doon na Kong? Well, kailangan sigurong DepEd ang mag-update kung ano nangyari sa final nilang kaso. At that time, nasa fiscal pa lang, no? So, gusto nating malaman kung ano na ang progress sa kasong ito. So, nag-file sila ng kaso, tapos even earlier ay nagtanggal na sila sa kanilang listahan ng mga eligible schools. Ay mukhang tinatanggal na nila yung ilan na siguro umaabuso sa sistema. So, in other words, aware ang DepEd na may pag-aabuso na rito. Ang isang, I think, binring up din ng COA rito ay kasi yung voucher program
ay minamanage ng isang private institution. So, dumadaan dito, no, yung funding para sa mga government subsidies, including the vouchers. So, baka kailangan i-review din kung sapat ba ang ganyang sistema para matiyak na hindi naaabuso yung public funds. Oo. At kung etong ghost students, pera pa dito, meron ding sinasabing mga estudyante mula sa mga private schools, yung high tuition private schools, na gumagamit ng voucher. Tama ba? Tama. So parang pinoint out din ng COA yan na walang malinaw na criteria na sinusunod ang DepEd sa bibigay ng mga voucher, kasi essentially. mukhang may mga kaya naman to. Supposedly dapat prioritized ang mga lower income students. No? Ganun ang intensyon ng voucher system. Pero mukhang kahit yung mga mayaman at may kaya ay nabibigyan, hindi naman disqualified, no, ang mga actually parang yung voucher system is available for all, no, kasi para yan yung free higher education na available para sa lahat. Kaya lang sa kalagayang maaring hindi sapat ang pondong nakalaan, ay kailangan i-prioritize yung mga students coming from lower income families. Tsaka baka meron ding mga scholars itong mga private institution na to no, kung at doon nila, kumbaga ipinapasok din nila doon. Posible rin yun, no? Pero actually ang mas siguro kailangan ding aralin ay yung pangangailangan na mag-expand ng public senior high schools para diretsong sa halip na magbigay ng subsidy sa private sector ay diretsyo ng tanggapin ng public school system ang mas marami sa mga estudyanteng ito. Tingin nyo kung merong kasapakat. Parang merong Teacher, what's kasapakat? Mga alam mo na, kakunayvans. Dito sa DepEd, itong mga private schools na to. Kasi hindi naman maglalakas loob yung mga private schools na yan, di ba? Tingin mo kung? Siguro dapat subject to investigation yan kung merong sabi mo nga kasapakat within DepEd. Mahirap pa magsabi ng gano'n at kahit yung COA wala namang sinasabi pang gano'n, ano? So ang mas ini-emphasize natin dito siguro ay kung titignan nyo yung budget ng Department of Education, halos katumbas ng budget na nilalaan ng DepEd ng operations budget na nilalaan ng DepEd para sa mga public schools niya, senior high schools niya, yung budget para sa subsidy. So malaki po ang halaga na nilalaan para sa voucher program na ito. So baka kailangang mas isipin natin na dapat i-expand, mas paramihin pa ang mga public senior high schools na direktang pinapatakbo ng gobyerno, kasi ang isang bentahin niyan ay yung mga teachers ng public schools, alam naman natin actually mas mataas pa ang kanilang entry level pay kesa sa mga teachers sa private schools. Ito po ba nangyari lang nitong mga school year 2022 to 2023 at 2023 to 2024? O meron pa pong before o hanggang sa ngayon? Well, wala tayong mapanghawakang earlier audits ng COA, no, na nagpo-point out nito. Pero it's possible
no, dahil yung voucher program na ito ay nagsimula more than a decade ago nang ipatupad ang K-12 law, no. So by siguro mga 2016 ay nagsisimula na ito at siguro kailangang balikan yung mga audit para malaman kung from the start ba ay meron ng mga abuso sa voucher program na ito. At ito'y panahon ni dating DepEd Secretary at ngayon yung ni VP Sara Duterte. Hindi po ba kaya ito'y maaring maidagdag din doon sa mga pinag-aaralan yung impeachment complaint laban sa kanya? I think hindi na kailangan, no, dahil yung mas nasa mukhang mas nasa private sector yung pag-abuso, no. At in other words, kung meron mang failure dito, mas mahirap na sabihin nating impeachable offense yun. Hindi, tsaka ito, isang modus pala kung may mga naka-enroll na mga beneficiary sa isang eskwelahan, pero sa ibang eskwela naman pumapasok. Ano ba, kinukuha lang ba yung pera? Marami namang beneficiary o naka-enroll, subalit hindi naman pumapasok simula na mag-umpisa yung semester. So parang ang ano kasi... Yun yung ghost. Yun yung mga ghost. So nakausap nyo ba ang DepEd dito kung kahit nung simula pa man, kasi binantayan nyo yan mula September, nagdiskusyon na rin po kayo dyan dito sa ATM? Well, so far, wala po tayong updates from the Department of Education kung ano na ang development nga, no? Specifically, ano nangyari doon sa mga kasong i-file nila. Kasi at that point, nasa prosecutor level pa lang yung charges. So, siguro dahil lumabas ang COA report na ito, magandang makakuha kaagad ng update from DepEd on this issue. Ito po kasi, naalala ko rin, bago matapos yung 19th Congress, nakadalawa hanggang 3 pang ang hearing ito sa Committee on Basic Education dyan sa Kamara. At isa doon sa mga nakita nilang solusyon ay yung magkaroon nga ng validation process. At isa nga dyan yung, yung post-billing assessment na post-billing audit na dapat ay isagawa. At doon din nga naalala ko, Kong Tonchi, nalinaw na meron palang nagkamali lang doon sa mga records. Pero sa tingin niyo po ba, epektibo siya pa rin, lalo na't ang COA na mismo yung nagsabi na may mga nadiskubre pa nga ring ghost ineligible students? Well, yung latest na lumabas na COA audit report, sumasaklaw na yan sa 2023-2024. No? So, alamin natin kung nasasaklaw na ng panahon na yan, yung mga reforma na sinimula ng ipinatupad, mula pa, tama ka, 19th Congress, yung nakaraang Kongreso pa ay iniimbestigahan na ang issue na ito. So, siguro kailangan ng bagong or mai-agenda ng Committee on Basic Education ang usapin na ito at makakuha ng update mula sa DepEd on the status of yung mga pagbabago sa sistema na pinatupad nila, ano ang mga hinihiling nilang pagbabago sa mga private schools na nakikinabang dito, at overall assessment na rin nung senior high school voucher program na ito. May panukalang batas po na pumasa na sa House, no? Na gustong i-expand ang voucher program na ito currently sa high school and senior high school lamang ang voucher program. Pero may panukala ngayon na saklawin na ang buong basic education system. Ibig sabihin mula kinder pati elementary ay i-expand na raw ang coverage ng voucher program or other forms of government subsidy sa mga private schools. So kung i-expand ay dapat
maayos muna yung sistema. Otherwise, lalala yung problema. No? Kung nandyan pa rin yung mga butas, ay madali pa rin samantala ito. At dapat magtakda ng malinaw na eligibility criteria para masigurong na underprivileged ang makatanggap nitong mga scholarships na to, no, ng voucher na to. Ang ano kasi yan, ang kailangan nating diin, lalo na sa basic education, ang mandato po ng konstitusyon ay i-provide ng libre ng Estado ang basic education. So, sa halip na simpleng expansion ng subsidy or voucher programs, kailangan magtayo ng sapat na bilang ng schools from kinder to elementary all the way to senior high school ang gobyerno mismo. No, sa elementary, more or less, sa lahat ng hanggang barangay level, meron na tayong mga elementary schools. Mas yung high school at lalo na senior high school, ang kapos pa hanggang ngayon. No? Dahil usually up to munisipyo level, hanggang doon merong high school, pero wala pa ngang senior high school. No? So, kailangan, in other words, malaki pa ang kailangang i-expand ng national government, particular sa high school level, para maabot yung 100% na enrollment sa high school level. At naaalala ko nga Kong Tonchi nung 19th Congress, dahil ang nangyayari parang chicken and egg yung problema. Ano ba talaga yung uunahin? Kasi itong voucher program, ito yung palliative treatment para kumbaga parang remedyo para masolusyonan nga yung kakulangan doon sa senior high school ng mga pampublikong paaralan. Pero babalikan din natin na ngayon medyo mas malaki na yung pambansang budget na inalat dyan sa edukasyon. Sa tingin nyo, ito na po ba yung simula nung pagsasaayos nga nitong problema? Kasi hindi natin alam kung ano yung uunahin eh. Kasi kung pag tinanggal mo naman yung voucher program, maapektuhan naman yung mga estudyante. Again, ang usapin dito pa rin talaga ay kailangan may sapat na pondo. Ang isang problema rin po sa voucher program ay, yes, nagbibigay ng support for tuition para sa mga estudyante, pero sa mga private schools in particular, may mga gastusin pa rin. No? So, babayaran ng tuition, pero paano na yung mga libro, yung mga iba pang materials, yung mga para sa mga school activities, kailangan pa rin ang mga private school naniningil yan. No? Hindi lang yung tuition and other fees ang cost. No? Whereas alam natin sa public school, in general, ang policy, wala na dapat singilan. No? Yung laboratory fees. So kaya po, kailangan ding ipakita ng DepEd ano ba yung kumbaga survival rate ng mga binibigyan ng voucher sa mga senior high schools. Nakakatagal ba sila? No, given the financial support, nakakatagal ba? Or nagda-drop out din dahil economically hindi rin masustain yung hindi matapos yung senior high school dahil may mga iba pang financial requirements labas pa dun sa covered ng subsidy. Tsaka usually nga mas mahal. Aminin natin Kong Tonchi, kapag nasa pribado ka, mas mahal yung libro na gagamitin. At saka minsan nga malayo yung eskwelahan. Hindi lang naman yan sa mga gamit sa eskwelahan eh. Pamasahe mo lang, pagkain, baon. Sabi, yun nga kumbaga hindi lang yung tuition fee. Oo. Yung pang-araw-araw para makapasok na eskwelahan ay malaking problema sa isang mahirap na pamilya. Tama po yun. At siguro yung isang kailangan din nating yung big picture na kailangan nating tignan ay kung sa elementary level, higher than 90% na ang
ng mga elementary school children ang naka-enroll, ang pumapasok. No? At whereas sa high school level ay mga 70-80% lang ito. No? Ibig sabihin may malaking agwat pa sa pagitan ng nakakapasok sa elementary level kumpara doon sa nakakapasok sa high school and more so sa senior high school level. In other words, may basic problem pa tayo ng access sa high school education. So malaki pa ang trabaho na kailangan gawin ng gobyerno para matiyak na lahat ng high school age children ay naka-enroll sa high school. No, at ang basic, ang pinaka-requisito dyan, bakit pa mataas ang or more than 90% ang enrollment sa elementary na mga dapat na naka-enroll dahil hanggang barangay level, meron kang elementary school. Pero katulad lang sinabi natin kanina, yung high school, mainly nasa mga sentrong bayan pa yan, di ba? Dito sa NCR, maraming mga high school. Pero pagdating mo sa labas ng NCR or mga urban centers, ay mainly sa mga sentrong bayan, sa mga poblasyon, nandun lang yung high school. So may basic problem pa talaga ng access at ang tanging solusyon dyan ay kailangan magtayo pa ng mas maraming public high schools and senior high schools. Kaya ang solusyon talaga, damihan po yung mga schools, mga eskwelahan. Tama po. Kung gusto natin maabot yung almost universal na enrollment na nakikita natin sa elementary, no? Hindi po ba dapat itong voucher program parang meron lang takdang panahon na ganitong taon lang dapat dahil nga by then nakapagpatayo na ng mga school buildings para makita yung lahat ng mga estudyanteng gustong mag-aral sa mga pampublikong paaralan? So ideally, dapat ganun po ang perspective, no? Na eventually may target talaga para magkaroon ng high school and senior high school hanggang sa barangay level, no, kung kinakailangan. At sa halip ngayon kasi ang masang strategy ng gobyerno sa ilalim ng Department of Education ay ipaubaya yung hindi naabot ng DepEd, ng mga DepEd high schools and senior high schools ay ipaubaya muna sa private sector, no? Pero syempre yung private sector, makakapag-operate lang yan kung may kita. No? So, iyon naman. Kaya ngayon, ang paraan para suportahan ng private sector ay bigyan sila ng subsidy. No? At ito yung naaabuso. Pero eventually, dapat ang perspective ay magkaroon ng public school. Yun ang tanging magagaranti ng access, no, hanggang sa senior high school level kung merong public senior high school na accessible sa lahat ng sulok ng bansa. At ang importante habang hindi pa po nagagawa yan, bantayan itong senior high school voucher program. Maraming salamat po, Kong Tonchi. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo.